Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ang Department of Health o DOH na kinakatawan ni Officer in Charge Undersecretary Gloria Balboa ay nakiisa sa inaugural launching ng Community Hospital sa Patnongon, Antique nitong kamakailan. Sa ilalim ng direksyon ng Patnongon Local Government Unit, pinangunahan ng tanggapan ni Senator Loren Legarda ang nasabing proyekto. Ayon sa DOH, ang paglulunsad ng community hospital na ito ay naglalayong magpatunay sa dedikasyon ng departamento na ilapit ang mga healthcare facilities sa mga Pilipino, lalo na sa malalayong lugar sa bansa. Isang cybersecurity tips na naman ang handog ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG para sa publiko upang maiwasan na maging biktima ng scareware. Alamin yan mula kay Danisa Lopez. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa isang malware tactic na siyang mayroong kakayahang makompromiso ang personal na impormasyon ng biktima, pati na rin ang pagkakaroon ng access sa mga files at pera nito. Ito ay scareware kung tawagin na siyang ginagamit ng mga cybercriminal para linlangin at takutin ang biktima sa pagpapanggap na isa itong lehitimong cybersecurity software na dapat bilhin o i-download dahil apektado umano ang kanilang aparato sa virus. Pagbabahagi ng PNP-ACG, kabilang sa mga paraan upang matukoy kung ito ba ay isang scareware ay ang pop-up messages, mga patalastas, hindi kilalang mga email at security alerts. Kaya't payo ng ahensya upang maiwasan ito ay panatilihin updated ang ginagamit na software, gumamit na mapagkakatiwala ang antivirus, pop-up blockers, firewalls at URL filters. Higit sa lahat ay huwag basta-basta mag-download ng mga nakikitang patalastas sa internet. Patuloy naman ang paalala ng PNP-ACG sa mga internet users na maging mapanuri at maingat online. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagpatayo ang Department of Works and Highways o DPWH ng pader sa paligid ng Tolomo River sa Davao City upang proteksyonan ang lugar sa banta ng pagbaha. Ang ipinatayong pader ay may sukat na 100 metro sa paligid ng barangay Talomo kung saan nasa halos 70% na itong kumpleto. Ang nasabing proyekto ay isinagawa upang maiwasan ang pagbara sa bawat daluyan at pag-apaw ng tubig sa ilog sa tuwing may malakas na ulan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, US Secretary Blinken kinokondena ang patuloy na pangharas ng China sa West Philippine Sea. El Nino patuloy na pinaghahandaan ng mga negosyante, sektor ng agrikultura lubos na apektado. Senado kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Senator Raffy Tulfo ibinunyag ang mga kontrobersyal na mga resort sa Mount Apo. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa scareware. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakatakdang isagawa ng Office of Civil Defense o OCD ang Earthquake Preparedness Summit bukas, ika-21 ng Marso sa Manila Prince Hotel, Ermita, Manila. Ito'y para paghandaan ang inaasahang lindol na tatama sa Metro Manila kung saan mayroon itong 7.2 magnitude at the big one kung tawagin. Bukas naman ang Civil Defense PH sa Facebook page para sa mga nais manood ng live stream nito.
Timbog sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 4 na dayuhang napatawan ng kasong may kaukulan sa sexual na pang-aabuso sa kani-kanilang bansa. Ang buong impormasyon tutukan sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, timbog ang 4 na dayuhan dahil sa mga krimeng may kaukulan sa sexual na pang-aabuso sa kanilang mga bansa. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, ang 4 na dayuhan ay nahuli sa magkaibang okasyon. Isa sa mga ito ay ang Australianong si Romeo Monje, kung saan nahatulan siya ng 8 beses na pangmamolestya sa biktimang 16 na taong gulang. Kabilang rin ang Amerikanong si John Hayes at Sherman Douglas na napatawan ng kaso laban sa pambubugbog at pang-aabusong sexual sa isang minor de edad. Isa rin dito ang German national na si Ralph Bach-Schneider sa posibleng kaso at pagkakasangkot sa exploitation. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang 4 na dayuhan ay sinama na sa listahan ng mga ipinagbabawal na makabalik at mamalagi sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaisa si United States Secretary Antony Blinken sa pagkondena sa patuloy na pangaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaugnay nito sa kaniyang 2 araw na pagbisita sa Pilipinas, nagkasundo ang Pilipinas at US na mas paigtingin ng defense cooperation at military exercises. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kasunduang ito ay hindi para mas pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, US Secretary Blinken kinokondena ang patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. El Nino patuloy na pinaghahandaan ng mga negosyante, sektor ng agrikultura lubos na apektado. Senado kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Senator Raffy Tulfo ibinunyag ang mga kontrobersyal na mga resort sa Mount Apo. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa scareware. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nag-ugnay ang Department of National Defense at National Security ng United Kingdom para sa isang international affairs sa ilalim ng courtesy call kamakailan. Sa pangunguna ni DND Senior Undersecretary Irinio Espino at Her Excellency Sarah McIntosh, Deputy National Security Advisor ng United Kingdom, tinalakay ng 2 panig ang mga hamon sa seguridad, partikular na ang issue sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay kapwa nangako ang 2 opisyal na palakasin ang ugnayan ng 2 bansa upang lubos na maprotektahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga komprehensibong estratehiya at pag-deploy ng mga asset ng Naval at Coast Guard. Kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy matapos may labas ng Senado ang arrest order para sa kanya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tuloy na ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos pirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order para sa pastor. Bunsod na rin ito sa 3 beses na hindi pagsipot ni Kibuloy sa pandinig sa Senado upang harapin ang mga kinaharap niyang kaso ng sexual abuse, child abuse at money laundering scheme. Ayon kay Zubiri, ginawa naman ng Senado ang lahat ng konsiderasyon para sa pastor. Kaya naman iniatas ni Zubiri sa Sergeant at Arms ng Senado na pangunahan ang
ang pag-aksyon sa nasabing arrest order. Kung sakali namang dumalo umano si Kibuloy sa susunod na pandinig, ay hindi na siya kailangang arestuhin. Paliwanag pa ni Zubiri, ang layunin ng order na ito ay hindi magpataw ng parusa, kung hindi siguraduhin lamang na ang pandinig ay sinusunod at nananatiling makapangyarihan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa mga mamimili, asahang tataas ang presyo ng isda ngayong Semana Santa. Ito ay ayon sa Department of Agriculture o DA, kung saan partikular na tataas ang presyo sa mga wet market. Posibleng pumalo sa 10 hanggang 20% ang pagtaas ng presyo na may tatala sa isda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, US Secretary Blinken kinokondena ang patuloy na pangharas ng China sa West Philippine Sea. El Nino patuloy na pinaghahandaan ng mga negosyante, sektor ng agrikultura lubos na apektado. Senado kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Senator Raffy Tulfo ibinunyag ang mga kontrobersyal na mga resort sa Mount Apo. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa scareware. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.